Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may impormasyon ka ba kung sila sisipot? 18 ex-Marines ibo-boycott ang Peking Blue Ribbon Committee. Ni Bindalo Erwin Tulfo ang yabang ng hinayupak. Grabe. Ang tindi ng kayabangan ng senador na ito na mahilig sa tilapia. Oh my God. Binanatan po ni Tulfo itong mga empleyado. Kawawa naman itong mga empleyado ng Senado. At minora. At pagsasampalin umano ng hinayupak na senador ang mga empleyado na tumulong sa pag-asikaso ng nangyayaring Blue Ribbon hearing sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcolita at Alan Cayetano. Sino ka ba, Erwin Tulfo? Anak ka ng kagwang ka. Pati empleyado ng Senado, binalahura mo. Ito po ang asal ng animal na ito. Itong senador na ito ay dapat walang puwang dyan sa Senado. Hindi naman talaga bagay sa kanya maging senador. Kasi nga, nabulatlat at nalaman ng buong mundo na itong si Erwin Tulfo na ayon sa ating ex-Marines ay nakatanggap ng 8 malita, sana all. Ikaw pa ngayon mayabang, ikaw pa ngayon ang galit, nakatanggap ka na ng malita, anak ka ng kagwang ka. Ngayon, hindi umano sisiputin ng 18 ex-Marines itong si Bindalo Erwin Tulfo pag walang basbas ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat lang wag nang siputin tong animal na to. Saan ka nakakita? Ikaw yung chairman, sabit ka sa malita gang. Binigyan ka ng 8 malita. Anak ng kamuti, mahiya ka naman. Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna pa, share pa, subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Heto na po mga kababayan ko. Pagkatapos po ay ng Blue Ribbon Committee ni Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcolita ay ayon kay Tulfo, yung mga empleyado umano ng Senado ay mga pulpul at mga ubob pa. Anak ng kagwang ka makabubo ka naman, wagasa, ikaw ang bubo. Latang lata. Walang laman ng utak. At pagsasampalin umano niya ang mga empleyado dyan sa Senado. Anak, kalawawa naman tong mga empleyado na to. Tumulong lang po yan sa sa Blue Ribbon para magkaroon ng kaliwanagan at mailabas ang katotohanan tungkol sa korupsyon. Sasampalin mo pa, animal ka? Sasabihin mo pa mga polpol? Ikaw yung polpol na politiko. Anak ka ng kagwang ka. Okay, ito pakinggan po muna natin yung yabang ni Erwin Tulfo, Bindalok. Ito. Kikinggan po natin kasi pagtatampalin daw niya Kaya nga marami pong gagawin. Tomorrow or Monday, ang acting Senate President, we will have to investigate sino yung mga tumulong para magkaroon ng hearing, yung mga marami pong tatamaan, heads will definitely roll. Lalo na sa USAA. Ang nakakahiya, yung secretary pa ng DILG na hindi naman security ng Senado, siya pa yung pumipigil. Nasaan yung usaan namin? Nasaan yung security? Mukhang magaling lang po yung usaan namin sa baril-barilan. Ang tangingot mo. Oy, usaa, Masinaya, hinangaan pa niya itong hinayupak na tuta ni Bangag na si John B. Crimolia. Tangina, Blue Ribbon na committee chairman ka, senador ka. Dapat nga ikaw yung unang magtatanggol sa mga empleyado ng Senado. Ito, lumalabas mga tuta kayo ng Bangag na nakaupo sa palasyo.
Sige, gaguhin mo yung mga empleyado dyan, yung usaa. Baka babaliktad yan sa mukha kang lata. Hindi pa na ano dyan, nakontinto sa sinabi ni Tulfok na para bang kinatigan niya dito si Remulla. Kinampihan niya talaga. Minura pa, gusto pa daw niya sampalin itong mga taga-usaa, mga empleyado. Ito. Senator, bakit hindi ba nangangahulugan yun na yung mga usaan ng Senate ay hindi kinikilala yung block ninyo as the new leadership? Kundi Diba? yung Cayetano kasi napayagan itong pagdinig. Ganon ba yun? Parang ganun hunting, kaya nga gusto po ni acting SP kay na Gatchalian. na bukas po ba imbestigahan niya may mapatawag. Mm-mm. Ay talagang meron po, nangako naman sir may masisibak sa PRIB, yung cover po ng hearing, yung mga nag-ayos po ng lamesa. Mm-mm. Kasi siya po yung majority, siya po yung acting SP, kami po yung majority. Si Cayetano wala na pong authority dahil minority na po sila 10 na lang po sila. Okay. Sir, At saka Oh lol, bubo. Wawa naman yung nag-asikaso lang ng lamisa. Tatanggalin mo. Tapos si Cayetano daw, minority na. Nang minority. 10 na lang sila. 12 pa sila. Buang ka. Kung 10 sila, ilan kayo? 14. 12 din kayo eh. Hindi nga kayo nakakuha ng 13 para maging majority kayo. Itong inayupak na Bindalo Tulfok. Sarap. Sindihan ng kandilang itim. Ay, hindi pa sila kontento dyan. Ito. he was voted out of office. Oo. Although We did not elect a Senate President kasi we really need 13, but we can vote out a Senate President. Although kinokontest siya ni Cayetano kanina, mula na magsimula Sabi, siya kanina oo. umaga hanggang ngayong hapon, iginigit na niya, ako ang Senate President. Nasindak lang yung mga pulpul na empleyado na usaa. Nasindak lang siguro yung sa PRIB, nasindak lang kasi didemanda. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga pilahin ko yung mga empleyado na yun. Sabihin ko, ano mo kayo, bobo o bingi? Oo. Grabe. Ang tindi ng mayabang na tulpo na to. Ay, mga empleyado ng Senado, pagtatampalin daw kayo at tatawagin kayong, ano ba kayo, bobo o bingi? Putang ina, kung may bobo man ngayon, kayo, mga Tulfo brothers, Diyos ko. Ito yung senador ng Republika ng Pilipinas, makabubo, makabingi sa mga empleyado dyan sa Senado. At ang tindi ng gusto niyang mangyari, pagsasampalin daw niya yung mga empleyado at papilahin. Ano ba kayo, pulpul o bubo, bingi po, tragis na yan. Dapat i-wanted nyo si Tulfo dyan sa Senado, mga empleyado. Alam nyo po, Tulfo, tanggapin nyo na ang respeto ng mga empleyado ay hindi sa inyo. Dahil nga, piki ka na Blue Ribbon Committee Chairman. Huwag mo naman idama yung mga empleyado dyan. Magkano lang naman yung sahod ng mga empleyado dyan, tapos pagmumurahin mo pa, pagtatampalin mo. Bastos masyado tong senador na ito. Mayabang lang. Yung kayabangan mo, Erwin Tulfo, lampas hanggang impyerno na. Alam mo, nagkaroon ng nakapangyarihan, naging senador, feeling nila, kami ang hari. Kami ang masusunod. Kaya lahat ng mga babae ilabas. At mamili kami ni Rap-Rap. Ikaw, akin ka. Viva Max. Putang ina. Mga manyakol. Sa akin hindi po ito katanggap-tanggap yung inasal ni Erwin Tulfo. Na tinawag niyang pulpul yung usaa, inura niya, pagtasampalin daw niya. No? At sasabihin, ano kayo, bubo ibingi. Ang bubo dito, ikaw, Erwin Tulfo. Nagtrabaho lang mga yan, wala silang magagawa. Kung inutusan ni Senator Alan Peter Cayetano, Marcolita Pia Cayetano, dapat naman talaga sundin dahil yung liderato ngayon ay hindi pa ninyo nakuha. Yung majority ay hindi pa ho ninyo nakuha dahil wala pa kayong 13 galing sa bunganga ho ninyo. Wala pang 13. Paano po ninyo na si Baxi Cayetano, 12 lang kayo, 13 yung majority? O ito pa,
Matindi pa yung gustong mangyari ni Erwin Tulfo. Yung mga empleyado daw na tumulong sa Blue Ribbon Committee na magkaroon ng hearing ay kakasuhan daw niya. Kakasuhan? Ipa-aresto. Pakulong yata sa dyan, sa Senate Custody, anak ng kagwang. Ito, pakinggan natin. Ito nga balitang ito. Diyos ko, Erwin Tulfo, sarap mo. Asarin. Okay, pakinggan natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Giit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandro. Ipapa-aresto daw yung magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing. So kasama na yung mga staff, kasama na yung mga senador. Gago. Ang inumin mo, Tulfo. Ang yabang mo hanggang impyerno na. Bawasan mo naman yan. Baka malampasan mo si Lucifer. Bakit ma-aresto yun? Nag-police power ka? At saka, ipapa-aresto niya. Sino mag-aaresto doon? Si John Vic. Kasi yung USAA, pinagmumura naman niya. Wala nagsusunod sa kanya. Ano daw? Siya daw yung totoong Blue Ribbon Committee Chairman? Sino may sabi? Mo. Inggan natin, oh. Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Gago! Gago ka, Tulfo! So, iparesto mo si Senator Alan Peter Cayetano. Anong power mo? Wala kang police power. Kikwilyuhan mo si Senator Alan Peter Cayetano. Putang ina, bakit meron tayong mga senador na ganito? Mayabang ka, hinayupa ka, nakawalong malita ka. Alam mo to si Erwin Tulfo. Nasubrahan na. Parang yabang talaga siya ba? Senador ako, parang ganun. Alam mo yung pinagsasabihan mo, senador din. Mas makapangyarihan pa sa'yo kasi Senate President, ikaw piki kang chairman. Tanggap kaya ito ng taong bayan, itong inasal ni Erwin Tulfo? Alam mo, Erwin Tulfo, sarap hamunin to ng sundukan. Ang yabang mo, no? Tama nga ho yung post ko, itong si Erwin Tulfo na yung pinakamayayabang mga Tulfo brothers, pinakamayayabang na senador sa balat ng lupa. Wala kayong mandato. Huwag nyo pong ipagpumilit na kayo ang majority. Didlock po eh. 12-12. Buhay pa si Bato, buhay pa si Jinggoy. Nasa Pilipinas, 12-12. Tsaka yung inahalimbawa ninyo na hindi naman kinatigan ng Avellino at saka Cuenco. Hindi naman kinatigan ng Supreme Court yun. Alam niyo po, ako sa akin lang, nalungkot lang tayo dahil yung mga senador ngayon na under Bangag admin, mga tuta man yan ni Bangag, mga bastos. So kayabang-yabang. Nung una, grabe, binanata niya si Trillanes, si Hontiveros, De Lima, kung ano-anong pinagsasabi, pero ngayon kakampi na.
Ay, ma-expire din yung kapangyarihan mo, Erwin Tulfo. Hintayin mo sa 2028, ilang taon na lang. Maging senador ka pa naman, pero pag nagiging presidente si Inday Sara, makakatikim ka talaga. Dapat to makulong dun tong animal na to, no? Kasi 8 malita yan eh. Ilang milyon yun sa 8 malita? 200 million? Pinakamababa, average. Tangina, pera ng bayan yan. Hindi nyo pera yan. Pinambabae nyo pa. Pakulong daw niya, arestuhin daw niya, oh. Yabang Rin si puta. Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing. Teka lang. Balik ka nga dyan na Tuta Soto, 2015 pumanaw. Ang tinutukoy po ng Blue Ribbon Committee, 18 Marines na assistant ay si Mark Teksay tsaka si John Paul. Hindi yung assistant mong pumanaw na. So talaga, nililito nyo ang taong bayan. Itong media, mga mainstream media, nagpapagamit din. Na taken out of context lang, no? Ang 18 ex-Marines ni Tuta Soto. Hindi po tinukoy ng 18 ex-Marines yung executive assistant mo, kundi sila Mark Teksay at John Paul. Tsaka syempre, election period, di ba? Kaya napuno ng malita yung helicopter eh. Bumagsak sa Baklaran, sinalo ni Tuta Soto. Nambunan si Panpilo. Okay, tuloy natin, oh. Hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong OSA, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Oh, lol. Anak ng kagwang, no? Wala pa nga, hindi pa nga umpisa, no? Yung hearing niya na PK, nagbabala na, nagbanta na ng citing contempt o citing contempt. Tangina, o sino ngayon yung nananakot, Tulfo? Ikaw yung nananakot. Di ba sabi niya kanina na tinatakot lang daw yung usaa. Natatakot. Ikaw yung nananakot ngayon. Mantakin mo, ha? Hindi pa nga po nag-umpisa yung PK niyang Blue Ribbon, may pananakot na na-contempt. Bakit nyo i-contempt? In-invite nyo lang. Tanginuin. Wala kang karapatan i-contempt ang mga yan. Isubpina nyo. At saka, bakit meron ka bang karapatan i-contempt? Piki ka nga. Hindi nga ho ninyo nakuha yung majority. Hindi nga ho ninyo nakuha yung liderato ni Alan Peter Cayetano. Kunin nyo muna yung Tracy. At mag-elect po muna kayo ng bagong Senate President. Kasi yan si Gatchalian, tangina yan, sakim sa kapangyarihan, feeling siya yung Senate President. Kaya sabi ni Senator Pia Cayetano, wala kang karapatan. Anong talagang karapatan? Pero ito, mga kabisdak, no? Mayroong balay-balita ngayon. Mukhang babaliktad na si Joel Villanueva. Masakit man itong balitang ito. Pero ito po yung mga marites. May post din si sino yan? Si Harry Roque patungkol dyan. Marami nang nagpo-post na mukhang babaliktad daw itong si Joel Villanueva. Susunod sa Judas Escudero. Na Joel, no? GIL ka, Jesus is Lord. Yung relihiyo din nyo, Panginoon, Panginoon. No? Pero kung ikaw ay huhudas at dilipat ka sa grupo ng mga senador ni Bangag, wala.
Walang kwenta yung relihiyon ninyo na Jesus is Lord. Natakot kayo, hindi kayo nanindigan. Kung ikaw ay makajus, panindigan nyo po na nasa tama kayo. Kung wala kang kasalanan, manindigan ka. Bilib nga ako kay Jinggoy eh. Kung ikaw wala kang kasalanan, haharapin mo yan. Hinarap ni Jinggoy. Talaga wala siyang kasalanan. Pero ito si Joel Villanueva at Chis Escudero. Si Chis Escudero, pwede na natin husgahan. Si Joel Villanueva, 50-50, napakatahimik. Sana magbagong isip at huwag mag-traidor at huwag maghudas. Tuloy. Ni Levi Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na isa sa kanila para present sila. Okay. Tapos magbutuhan. Okay. Diba? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras. Ano yan? Sinabi rin yan ni Senator Alan Peter Cayetano na para magiging legal na kayo, na makuha ninyo yung liderato, magpahiram kami ng isa, kunin nyo yung isa para maging 13 na kayo. Di ba, Kiko? Alam mo to si Kiko, abogadong-abogago, no? Matangina ng Pilipinas ngayon po, napuno ng bubo dyan sa Senado, lalo ng mga tulpo. Si Kiko naman, abogado, hingag lang ang ilong. Hindi po talaga pwedeng sabihin po nila na majority yung 12. 12 is not majority. Kahit grade 1, sabi nga ni Pia Cayetano, kahit grade 1 alam yan. Yung majority ng 24 is 13. Pag 12 ka, 50-50 ka, deadlock yan eh. 12 din sila eh. Kaya may point dito si Legarda. Para wala nang gulo, sige, magpahiram kami ng isa. So, sabi ni Kiko, dapat daw dumulog sa Korte Suprema. Question na, hindi eh. Dapat ang dudulog sa Korte Suprema kayo. Kasi ang Senate President ngayon, si Cayetano. Hindi po naalisan ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano kasi nga kailangan ninyo ng 13. Ang labo nga ho, tingnan mo sinabi ni Tolpo, no? Sila na daw yung majority 12. Pero yung majority ay 13. Paano mo paniwalaan yan? Sila na daw ang paniwalaan. Sila daw yung, kasi daw sinipa nila si Cayetano. Hindi lang pa ho sila nakapag-elect ng Senate President dahil wala pa silang 13. Di ba ang tanga? Galing sa bunganga mulata. Sinabi mo na wala kayong 13. So ibig sabihin, hindi kayo majority. Hindi kayo nakapag-elect ng Senate President dahil wala kayong 13. Walang sumama sa inyo na isa. Na harbat lang ninyo si Chis Escudero kasi
Nandun naman din siya sa affidavit ng 18X Marines, kasi kung hindi totoo na diniliberan din si Chis Escudero, hindi dapat yan lilipat. Guilty ka, Chis. Ito ang nakakalungkot, kung lilipat si Joel Villanueva, guilty rin kayo, Joel. Pero Joel Villanueva, wala ka naman sa 18X Marines. Bakit ka natatakot, anak ng kamuti? Ang sabi ni Tolpok, mag-file daw siya ng kaso. Pati si Erwin Tolpok. O yan, dalawang Tolpok, alam ko, magpapile daw sila ng kaso. Si Rap-Rap, nalilito na ako. Dalawang Tolpok na mga mayayabang kasi dyan sa Senado. Pero sabi rin si Tuta, di ba, Tuta Soto, magsampa rin ng kaso. Alam niyo, merong interview si Tuta Soto. Malapit na ito umamin sa Malita. Pero huli siya sa kanyang bibig dito, ha? Sa akin, ha? Yung interview niya sa ABS-CBN, sana wag tayo makapiright. Play ko lang ng konti, pero stop natin para hindi tayo makapirat ng ABS-CBN. Oh, ito, oh. Alam ko huli na siya dito sa bunganga niya. Ang Malita. Oh, ito. Pakinggan natin. Anong pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? Oh, lol! Tingnan mo, ha. Yung pagpalagay daw natin na totoo, nagdala sila ng pera sa kanya. Ano daw yung nilalabag doon? Ano daw yung nilalabag niya? Tuta Soto. Aminin mo na. Nadiniliberan ka. Alam mo, nadulas ka dito, sir, eh. Kasi kung hindi totoong dinideliberan ka, bakit meron kang what if? Panindigan mo na hindi totoo. Total, magsampa ka naman ng kaso, di ba? Patay ka ngayon. Pag nagsampa ka ng kaso, pati si Erwin Tolpo, lalong malalaman ng taong bayan kasi matatalo man kayo. Sabi ng X-Men, totoo po yung sinabi namin. Narito po yung mga ebidensya namin. Kami po mismo nagpapatunay dyan. Patay ka. What if daw? May nilabag ka, sir. Dahil pera ng bayan yan, sir. Galing sa flood control, sir. Dapat kang makulong, sir. Dapat kang managot, sir. Si Marcolita nga lang, may nagdonate nga lang nagdonate lang si Mike Defensor, eh. Ginawa nyo ng kasalanan, kinasuhan nyo ng plunder, na hindi naman public funds. Yung pera na yun. Ito, public funds, galing sa nakaw, galing sa flood control, tinanggap mo. Kunyari lang din, kasi sabi mo kunyari. Kunyari lang din na nakatanggap ka at tinanggap mo yung pera na yan, 5 malita, no? Inamin mo, tinanggap ko, pero anong kasalanan ko? May kasalanan ka, plunder po yan. Yan ang maliwanag, graft in corruption at plunder, yung kaso mo, kasi nga, yung perang kinuha mo at tinanggap mo, ay pera po yan ng taong bayan. O ngayon, ginastos mo sa pangangampanya, patay ka, kulong kang, buang ka. So kung sa inyo, hindi bawal, walang kasalanan. Pero kung sa iba, kina Marcolita, may kasalanan. Ito yung maliwanag na plunder. Kasi tinanggap mo man. At ngayon, nalaman, galing sa mali. Hindi ka pa nagtatanong, Tuta Soto? Sabihin na lang natin, wala ka talagang kinalaman sa flood control. Kunyari lang din, na natanggap mo yung pera, mali-malita. Kunyari lang din, ganun na nangyayari. Hindi mo ba pwedeng tanungin yan? Tika na, bakit ang daming pera to? Ba't ko tatanggapin? Saan galing to? Mali-malita. O, di ba? Kung wala kang intention masama, questionin mo at ikanta mo, isabi mo sa publiko, mayroong pera binigay sa akin. Mali-malita, 5. Kasi nga, anak din kayo ng malita. Mga mukha rin kayong pera. So, sa akin, yung sinasabi mo, ano yung binabayulit mo, marami kang binabayulit. Marami kang nilabag dito na dapat kayo ay parusahan at ikulong lahat. Malapit na sa dyan madulas, no? Kasi inassume niya kunyari lang daw, what if, no? So, meron talaga. Nakatanggap talaga tong mga animal na ito. Kasi ang hirap naman po magkwento yung 18X Marines, ang daming taong pinangalanan na nakatanggap ng malita kung sino-sino lang, tapos kasinungalingan. Kalukuhan po.
Yan ay meron. Siguro may mga lapses lang sa mga testimonya kasi hindi naman lahat marirecall. Pero ang pinag-uusapan dito, deliveries ng malita, kung totoo ba ito or hindi. Na ngayon, nalaman na ng taong bayan yung mga politikong nadelibera ng malita. O ito, magpapatawag din ng Senate Blue Ribbon Committee hearing itong si Tulfo, putang ina, 2 Blue Ribbon. Isang totoo, isang pike. Para sa akin, ang piking Blue Ribbon itong kay Erwin Tulfo dahil illegal po nila nakuha yung majority. Hindi nga majority, yung mga committee diyan sa Senado dahil wala po silang majority. 12 lang po sila. So gawa-gawa sila ng sariling batas. Ang tanong ay sisipot ba ang 18 ex-Marines? Ayon po sa interview ni Mike Defensor, ay manghingi po sila ng basbas kay Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo ba ang 18 ex-Marines sa Peking Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Ito, pakinggan po natin. Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may impormasyon ka ba kung sila sisipot? Alam mo kung Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit to ni Atty. Baligod, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung, ito'y internal ng Senado, at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas na ang majority, makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate Presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So, batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Kong Ted, susulat si Atty. Baligod, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligod at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Kong Ted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema eh. In fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang, sa Senado, pupunta ang 18 Marines at talagang kung gusto nilang tanungin. Kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing umarap ang 18 Marines. Sige, so kumbaga, no, Okay, willing harap ang 18 Marines diyan sa Blue Ribbon Committee ni Peking Bindalo Erwin Tulfo. Kaso nga lang, ang problema, may gulong ngayon sa Senado, no? Sila rin naman, di ba gusto nila na magkaroon ng hearing, mag-investigasyon. Mas maganda yan harap-harapan para sa akin. Pero, syempre, hihingi sila ng basbas kay Senator Alan Peter Cayetano kasi ang Senate President ngayon, Senator Alan Peter Cayetano. At nagkaroon na po ng Blue Ribbon Committee hearing. Yun yung legal. Ted Pailon. Tangi na naman talaga. Bakit ba ako pupunta kay Bindalo Erwin Tulfo? Tapos na nga eh. Ang dapat nasundan na lang dito ng grupo ni ng 18 ex-Marines ay yung liderato ni Alan Cayetano kasi mukhang malabo nga, maagaw pa nila itong liderato. Sa Lunes, kung hindi maagaw yung liderato, tuloy, mag-schedule na naman ng Blue Ribbon Committee hearing. Sige nga. Dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo. Mukhang hindi kayo sisipot. Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Okay, sige. Pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro ito, Sec Mike, kahapon, yung hearing sa Senado, wala pong staff ng Blue Ribbon Committee, no? Wala yung transcript, wala yung recordings, not even doon sa official website ng Senate, hindi ito carried kasi nga, ang Committee Secretariat, ang kanilang gagampanan na hearing ay yung sa Monday. Yan ay palatandaan na yung sa Monday, ang official per record of the Senate, ito, impartial lang ito. Yes.
Kasi Yes. kahapon walang record 'yon, ano? Walang record 'yon kasi nga hindi siya considered official per Blue Ribbon Committee Secretariat. So 'yun ang sitwasyon natin ngayon. So kailan kayo magkakaalaman kung sisipot sila sa Monday? Importante rin kasi yan para sa lahat ng tao na nakaabang dito sa hearing na ito kasi nga ironically yung presiding officer sa Monday isa nga sa mga nababanggit ng 18 Marines. Tingnan mo. Alam mo, Kong Ten, naawa ako sa mga staff ng Senado kahit kahapon. Kasi ang laki nga nung kaguluhan eh. Alam mo, pagdating namin doon, actually nauna yung 18 Marines, nakalusot kagad sila. Tapos sabi ko, pwede ba ako mag-restroom doon sa second floor? Di ba, Kong Ten, nandun yung banyo. Pag-akyat namin, wala. Okay naman. Tapos sabi bigla, teka lang, huwag kayong pumasok. I-clear namin. Parang sabi ko, hindi, andyan lang yung restroom, 5 meters away. Anyway, biglang nagkagulo, nakita ko nung bumababa, nagkaroon ng harangan. So, naaawa ako sa Sergeant at Arms ng Senado, naaawa ako sa mga staff ng Senado. Dahil talaga nasa gitna sila ng kaguluhan. Yung sinasabi na walang staff o secretary ang Blue Ribbon, tingin ko nandyan yung pressure na yan eh. Na yung iba pumasok, yung iba naman nandun. Tapos yung binanggit mo nga, no, si Senator Erwin, yung isa sa mga nabanggit nun sa 18 Marines, narinig ko rin siya. Sabi niya, kung ako yan, papapilahin ko yan, pagsasampalin ko yung mga Sergeant at Arms, sabi niya, kasi pinabayaan ng pumasok. So, nakakalungkot, pero ang importante rito, nadinig yung mga 18 Marines, narinig ng taong bayan. Kaya nga nung kahapon, nung interview ko, sabi ko, kahit naman umattend kami, walang problema eh, dun sa Lunes. Sige. Pero ang problema nga, sana may guidance kami ng Senate para Alright, lang sige. mali- Kaya nga, kasi illegal nga yung pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman ni Bindalo. Erwin Tulfo, mantakin mo chairman pero dinideliberan ka ng mali-malita. Ngayon, bakit sila mag-hearing sa Lunes? Kasi nga, napipressure din sila. Binabato sila po ng taong bayan. Hindi kayo nag-hearing noon. Kung kailan, ilang buwan kayo nandiyan sa Blue Ribbon, hindi kayo nag-hearing. Ngayon, bigla-bigla kayo. At saka, sino yung i-hearing nyo sa Lunes? 18 ex-Marines. Hindi na nga sisipot eh. Hindi kayo lang magbubulahan doon. Ito, questionably daw yung pagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman ni Erwin Tulfo ayon sa isang abogado. Pakinggan po natin. Ano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po itong ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest eh. They are not legitimate. Yung OSAA o yung mga law enforcement alam mo dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagkaganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina, paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw ang nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Nagmistulang sindikato na nga yung gobyerno ngayon. Isipin nyo, yung mag-iimbestiga, yun yung mga kawatan, anak ng kagwang. Tayo na ninakawan, ay dapat tayo mag-demand kung sino yung mag-imbestiga. Tapos yung mag-imbestiga, kawatan, dinilibera ng 8 malita. Anong tawag dyan? Yaward, sindikato. Sindikato datingan. Pakinggan po natin itong balitang ito rin. Last na lang.
Inihayag ng ilang kababayan na tila isang sindikato na ang gobyerno ng Pilipinas dahil Correct. sa umunoy pagsusumikap na matakpan ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Si Almar Forzuelo sa Balita Live. Almar, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Galit na galit nga yung ilan sa ating mga kababayan sa umano'y pananabotahe sa ginawang hearing kanina sa Senado kaugnay sa testimonya ng 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde. Habang ginaganap ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa paglatad ng 18 brave Marines at dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang atensyon ng mga Senate officers at staff dahil sa tila sinasabotahe ang ginagawang hearing. Ayon sa kanya, hindi ma-access ang live video ng Senado sa social media accounts nito at hindi rin maayos ang signal sa pagdinig. May I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan. Again, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Maliban dito, dumating din sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla kahit walang imbitasyon para umanuharangan ang pagdating ng 18 Marines. Para naman sa ilang kababayan na nag-abang sa labas ng Senado, sinabi nilang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ang lahat upang hindi malaman ng publiko ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, tila sindikato na ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Nasaan ang delikadesa? At talaga dito, pinatunayan nila na ang gobyernong ito ay pinatatakbo na parang isang sindikato na gusto nila patahimikin ang naglalabas ng katotohanan, haras ang may malakas na loob na labanan ang anomalyang ito. Nakakalungkot dahil etong pangyayaring ito ay nilampasan pa niya. Nilampasan pa ang Marcos Sr. Sa pagsusupres ng karapatan ng tao. Garapalan na ito. Ganito rin ang naging pananaw ni dating Palace spokesperson Attorney Trixie Cruz Angeles na anya tila mismo ang gobyerno na ang gumagawa ng krimen. Parang gano'n na nga, ang mismong gobyerno ay gumagalaw na parang sila yung sindikato. Parang sila ang gumagawa ng krimen at pinagtatakpan. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang masasabi sa nabanggit sa hearing ng pangalan ng ilang senador na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera, ito ang kanilang naging sagot. Ito, sampal kay Ping Lacson ito, na ito yung ikinukubli niya na ayaw niyang ilabas at nililihis niya. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit nag-alsa ang taong bayan at kung bakit umampi sa taong bayan ang 13 senador na pilit naman nilang ginigipit ngayon. Hindi natin sinasabi na komot nabanggit yung mga pangalan nila ay guilty sila. Ang sinasabi natin, nabanggit yung pangalan ninyo, therefore, mag-submit kayo to investigation. Kaya ang nangyayari, yung mga umuupo sa Blue Ribbon, namimili lang sila ng tinatawag, may mga pinipili silang hindi tatawagin, katulad nitong ating mga Marines, hindi yan hustisya. At mas masakit makita na may bidanggit na pangalan, tapos yung mga yun pa, ang uupo bilang mga investigador. Dapat, kung sila po ay may delikadesa, hindi na sila uupo. Hahayaan nila, magpapaimbestiga sila. Ayan po, si Erwin Tolpo Bindalo. Dinilibera ng 8 malita. Ayan, chairman pa sa Blue Ribbon. Putak.
Di ba nakakamura? Anyway, abangan po natin sa Lunes kung ano pong kaganapan. Lalabas ba ang 18X Marines? Para sa akin, kasi sabi man nila na hingi daw sila ng advice kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa akin, hindi ko napadaluhin. Kasi guguluhin lang nila yung testimonya ng 18X Marines. Kung babalik man ng 18X Marines, sa Cayetano Blue Ribbon Committee na lang ho. Yun ang nakita ko dito. Tama lang. Nawag umatin. Wala namang kapangyarihan tong mga to. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.